pangako na sa mga darating na panahon, hindi lang sa mga alagad niya tutuparin, kundi para sa bawat isa sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, God promised something. May ipinangako ang Panginoong Hesus. May pinangako ang Panginoong Hesus. Sabi nga, He has overcome the world. Take heart. Be of good cheer. I have overcome the world. Sa lahat ng ito, pwede tayong magalak. Pwede tayong magtiwala. Pwede tayong umasa. Dahil napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang lahat ng ito. Sa Bible, marami tayong mababasa na naisulat patungkol sa mga piniling tao ng Diyos na nag-suffer because of their faith. Not just in the New Testament, but even in the Old Testament. Tingnan nga natin sa Book of Esther. Kasi may tribulation nga may mga kapighatian, may mga mararanasan, lalo na yung mga taong nasa pananampalataya. Sa Book of Esther, ang Jew was planned to be eradicated from the history. Ang plano para sa Hudyo ay mawala sa history. At merong isang katauhan o character sa Bible, sa Book of Esther, na nagplano nito. Ito ay si Haman. Si Haman ay isa sa mga great soldier nung kapanahunan na yon, sa panahon ni Esther. At siya ay may ego problem. Alam niyo yung ego problem? He looks at himself better than others. At meron siyang ambisyon na maging top of the top. May ambisyon siya. Pero tong Haman na to, galit na galit sa isang tao kay Mordecai. Sino ba si Mordecai? Isang Hudyo. Nasa lahing pinili. Lahing pinaboran ng Diyos. Isang Hudyo. Si Mordecai kasi, kaya siya nagalit. Di ba nga may ego problem si Haman? At tuwing dadaan si Haman sa public place, gusto niya ang lahat yuyuko. Yuyukot pagpapakita ng paggalang. Kaya lang, ang Diyos sinabihan ng Diyos na walang yuyukuran, walang yuyukoan, maliban sa Diyos na buhay. So, nung pagdaan ni Haman, nakita niya si Mordecai, lahat nakayuko nag-bow down to give reverence to him. Si Mordecai ang tanging taong nakatayo. At dahil may ego problem nga siya, nagalit si Mordecai, si Haman. Nung magalit si Haman, pinagplanuhan niya paano i-destroy si Mordecai. Hindi lang si Mordecai, buong lahi na ni Mordecai ang gusto niyang matanggal. Hindi lamang sa kingdom, kundi sa buong mundo. Haman was used to destroy the chosen nation. Nag-scheme siya. Nagplano siya kung paano papatayin si Mordecai kasama ng lahat ng Hudyo. Pero alam nyo, God knows everything. God had positioned Esther to save the lives of many. Pinosisyon ng Diyos si Esther to be the wife of the king, to be the queen in that land. Though she was a Jew, he was positioned by God by only one purpose, to save the life of many. To save them. Sa New Testament din, kung mapapansin natin, nangyari yun sa Old Testament. Sa New Testament din, ang believers din nakaranas ng persecution. And they were threatened to be killed because they were followers of the Lord Jesus Christ. Sa both cases, makikita natin yung God's intervention to save their lives. Pero kinakailangan nating tingnan ang pagkakaiba ng sitwasyon during those times. Sa panahon ni Esther at sa panahon ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. We need to see the difference in their place because of the time that they were in. Kinakailangan nating makita
yung panaghoy nila o yung pamanhik nila sa Diyos dahil sa panahon na kanilang kinalalagyan. Si Esther at ang mga Hudyo, mamamatay sila. Ang mga mananampalataya sa panahon ng mga alagad, sila ay persecuted and threatened to be jailed, threatened to be killed because of their faith. Magkaibang sitwasyon. Pero iisang Diyos ang tinawagan. Si Esther pleaded the king to spare the Jews from Haman's threat. Pero bago niya ginawa yun, she fasted and prayed. She was willing to die. After that, she made requests from the king. Sabi sa Esther chapter 5 verse 3, Then said the king unto her, What wilt thou, Queen Esther? And what is thy request? It shall be given thee, even to the half of the kingdom. Dahil si Esther ay nagpunta muna sa Diyos bago pumunta sa hari, ang pabor ng Diyos ay nakay Esther sa harapan ng hari. Before he went to the king to request something, he came first to the presence of the King of Kings to ask, to petition, para ma-save ang kanyang lahi. Dahil sa ginawa ni Esther, dahil alam niya bilang Hudyo na ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa sa hari na kanyang asawa, ang Diyos ay higit na kayang magligtas kaysa sa hari na kanyang asawa, ang Diyos ay makakakuha siya ng pabor kaysa sa pwedeng ibigay ng pabor ng kanyang haring asawa, napagtagumpayan niya, request granted. Yung request niya, granted, hindi lamang mula dun sa haring asawa niya. Yung request niya, granted from the king, from the throne of the King of Kings. Bakit kaya? Tuloy pa po natin. Bakit kaya? Alam niyo po, nung bago ko prepare, sabi ko, Lord, magkaiba kasi yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Nung ang mga alagad naman, makikita natin sa Acts chapter 4, verse 24 to 28, ay threatened to be killed because they were under persecution. They also prayed. Katulad ni Esther, no? Nag-pray din siya. Pero ang mga alagad, nag-pray din sila. Pero ang prayer nila, because of the persecution, is not to save them from the persecution na hinaharap nila. Hindi para iligtas sila, even yung buhay nila, sa persecution na pinagdadaanan nila. Sa halip, ang prayer nila, sa Acts 4:29 to 30, And now, Lord, look upon their threatenings, and grant unto thy servants to speak thy word with all boldness, while they stretch forth thy hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of thy holy servant, Jesus. Verse 31, And when they had prayed, the place was shaken, wherein they were gathered together. And they were all filled with the Holy Spirit, and they spake the word of God with boldness. Sa panahon ni Esther, nag-request siya to save the Jews from being eradicated from the history. Request granted. May reason kasi. Kasi mula sa lahi ng Hudyo, lalabas ang tunay at nag-iisang Mesaya, ang tagapagligtas. Kung ma-eradicate ang Jew during the time of Esther, the plan of God will be thwarted. Masisira ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng buong mundo mula sa kasalanan para mabigyan sila ng buhay na walang hanggan. Pinagbigyan si Esther, hindi dahil si Esther ang nag-pray.
Pinagbigyan si Esther hindi dahil sa Jew. Pinagbigyan si Esther dahil kasama ang Jew sa dakilang plano ng kaligtasan ng Diyos para sa mga tao ng buong mundo. Request granted. At makikita natin yung attitude ni Esther, if I die, I die. Kung ako'y mamamatay, sige na, mamatay na. Gusto niya at willing siyang isacrifice ang kanyang sarili. Huwag lang mamatay ang lahi ng Hudyo. I do not know kung aware si Esther sa kung ano ang papel ng Jew for the salvation of mankind. Maaring, oo, dahil may mga prophecy ang mga propeta noong panahon na yon. Pero si Esther, maaring namove lang siya dahil sa concern atong sa pamanhik ng kanyang tito, ng kanyang tiyong si Mordecai. Pero whatever reason or motive that she had, request granted. Dahil higit na dakila ang plano ng Diyos kaysa sa gustong mangyari ng tao. Alam niyo, may mga prayers tayo minsan pang sarili lang, no? Pero alam niyo kung bakit ina-answer ng Lord? Kasi for His name to be glorified. For His purpose to be done. Mangyari ang kalooban niya. Mangyari yung dakilang plano niya, hindi lang sa buhay natin, maging sa pamamagitan ng buhay natin. Yun yung reason kung bakit request granted si Esther. Pero tingnan natin yung New Testament believers. They did not ask the Lord to remove the persecution from them. Dahil alam nila from the start, nung kasama pa nila ang Panginoong Yesus, sinasabi na sa kanila na dadaan sila sa persecution dahil sa pananampalataya nila sa Panginoong Yesus. Sa halip na alisin yung persecution, they ask God, Lord, grant your servants boldness to preach the word. Bigyan mo kami ng tapang na ipangaral ang salita ng buhay, ang kaligtasan sa marami. They were willing also to die. Willing din silang mamatay. Na kahit hindi pa sila iligtas na ng Diyos, maipangaral lang si Jesucristo sa marami. Alam niyo, itong COVID na to parang persecution na rin sa church. Bakit? Limitado na ngayon ang mag-gather together. Ang ganda na ng ginagawa ng Lord, ang daming hindi uma-attend kasi takot magka-COVID. Aminin. Okay lang na mahalin natin ang sarili natin. Okay lang na ingatan natin ang sarili natin, huwag magka-COVID. Pero kung yun ay magiging dahilan para yung pinapagawa ng Diyos ay hindi na natin nagagawa, are you willing to die for Christ? At nanahimik ang kalangitan. Huwag niyo nang sagutin. Alam ng Lord yung puso niyo Alam ng Diyos yung puso natin. Are we willing to die? Nung nag-request ang New Testament believers, request granted. Kung paano si Esther request granted. Sabi doon, and they were all filled with the Holy Spirit and they spake the word of God with boldness. Alam ng Diyos na hindi nila mararanasan ang tumapang laban sa persecution na kanilang pinagdadaanan kung wala ang presensya ng banal na spiritu sa kanilang mga buhay. Kinakailang mapuspos sila. Lagi silang puno ng biyaya na galing sa Diyos. Kasi sa mundong ito, marami talagang pagdadaanan na kapighatian. Upang maranasan ang katagumpayan na galing sa Lord, we need to always remember we are not fighting against flesh and blood. We are not fighting against this situation. We need the empowerment of the Holy Spirit because through the grace of God alone, we can experience the victory that God has already given to us. Naibigay na
Pero kung gagamitin natin ang sarili nating lakas para lumaban, talo tayo. Biguan. Ay, bigo. Bakit? Sariling lakas eh. Pero kung nakanananangan tayo sa lakas, biyaya na ibibigay ng banal na Espiritu sa atin, alam natin, yung pangakong victory, lagi natin tong lalakaran. Hindi lang tatayuan, lagi natin tong lalakaran. Ma-enjoy natin whatever situation that we are in. The New Testament believers, they know in their heart, they knew in their heart, alam na alam nila, they need the boldness of God. At request granted by filling them. God filled them with the Holy Spirit. You want to be bold? Gusto mo maging matapang sa sitwasyon na yung pinagdadaanan? Be filled with the Holy Spirit. Be filled by the empowerment of the Lord. Dahil yun lang ang magiging dahilan para maging matagumpay tayo. Sa lahat ng sitwasyon kay Esther man at sa New Testament believers, meron silang mga pinagdaanan but they have different results. May magkaiba silang gustong mangyari. The believers knew who they were and they also knew their purpose. Kilala nila kung sino sila at alam nila kung ano ang kadahilanan, kung bakit sila nabubuhay at kung bakit sila naligtas. They were assured of their destiny. Alam nila kung ano yung destiny nila. Alam nila kung saan sila papunta. That they were in this world, but they were not of this world. Sila ay nandito sa mundong ito, pero hindi sila para sa mundong ito. Nakatingin sila sa totoo nilang tahanan. They are in this world, but they are not of this world. Ikaw ba gusto mo manatili dito for eternity? Ikaw na lang. Hindi kita sasamahan. Kasi may pangako si Lord May pangako si Lord. God has destined us to be with Him. The Lord Jesus had already prepared them to face persecution. In John chapter 14, verse 1 to 4, kaya ganun sila katapang. Kaya ganun nila alam kung anong hihingin nila sa Diyos nung dumating yung pag-uusig, yung pagkapighatian sa kanilang buhay. Sabi sa John chapter 14, verses 1 to 4, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, kung hindi, I would have told you. For I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I come again and will receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And whither I go, you know the way. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Alam niyo po, nung minimeditate ko to, merong isang taong akong naalala. Si MacArthur, during World War II. Iniwan niya yung mga sundalo at bumalik siya sa Amerika. Pero bago siya umalis, sinabi niya, I shall return. During sa pakikipaglaban ng mga sundalo, hindi naging madali para sa kanila. May mga nahuli sa kanila, may mga namatay sa kanila. May mga nasugatan sa kanila. Yung mga nahuli, talagang pinahirapan sila. Hindi naging madali ang buhay nila during that time. Pero meron silang pinanghahawakang isang bagay. Sabi nung general nila, I shall return. Babalikan sila. Yung kanilang pag-asa at pagtitiwala, binigay nila doon sa general nila, doon sa isang tao na nangako, babalikan ko kayo. Dahil doon, hindi sila nag-give up, nanatili silang mabuting sundalo na ginagawa kung ano yung dapat na gawin, lumaban sa giyera. Inilagak nila ang kanilang pagtitiwala
sa pangako ng isang tao at hindi sila nabigo. Nung pumalik si MacArthur, kahit nasa kulungan na sila, bihag sila ng mga Hapon, yung flyers lang, pinabaksak kanina, papunta dito, nakakihata ako ng 2 helicopter. Yung mga flyers, ipinaksak doon sa ano, at merong isa na nakakuha ng flyer at sinabing, panalo na ang Amerika laban sa mga Hapon. At yung isa yun na bilanggo ng Hapon, prisoner of war, maaring meron din siyang diferensya, nanghihina, may sakit, may tama. Nung makita niya yung flyer, bigla siyang tumayo at pumunta siya doon sa leader ng mga Hapon at present yun. Biruin mo, nasa kuta ka ng kalaban no? Tapos dahil lang doon sa balitang bumalik na ang general mo, naging matapang ka para harapin yung pinaka-leader ng mga Hapon at dinisarm niya, inalisan niya ng sandata yung leader ng mga Hapon at naghintay na makaharap niya si MacArthur. Mga kapatid, nung naalala ko yan, sabi ko, grabe Lord, no? Pangako ng isang tao pinanghawakan at hindi siya nabigo. Paano pa kayang ikaw na nangako? Hindi ka tao. Na kung yung taong yun, tinupad niya yung pangako niya, lalo na ikaw, natutuparin mo ang iyong pangako. Because you are not a man that you should lie, nor a son of man that you will change your mind. Kung ano yung pinangako mo, tutuparin mo. Kung anong sinabi mo, gagawin mo. Higit ka kay MacArthur Pero yung mga sundalo, ganun naniwala. Kami kayang mga mananampalataya, ganun kaya kami naniniwala sa iyo. Sabi ng Lord, I will go there to prepare a place for you. But after I prepare, I will go back again to receive you to myself. Galing na pangako, no? Na yung mga alagad, during persecution, during hard times, yun yung pinanghahawakan. Sige, maghihirap ako dito. Hindi magiging madali para sa akin ang maging tagasunod ni Kristo. Pero may pangako ang Diyos ko, babalikan niya ako. Hindi niya ako iiwanan dito. Kukunin niya ako mula dito. Kaya naman, yung New Testament believers, when they prayed, they did not ask God to remove the persecution or to remove Saul na naging Paul, to remove Saul in the sin. Hindi nila hiningi iyon. But instead, they asked God for boldness to preach the word with signs and wonders, with healing, and request granted. Ang pag-asa nila, hindi nila nilagay sa tao na pwedeng bumigo sa kanila. Ang pag-asa nila, inilagay nila sa Diyos na nangako, na tutupad ng pangako sa kanila. Request granted. They were filled by the Holy Spirit because God is omniscient. God knows everything. Alam na ng Diyos kung ano ang daranasin ng mga alagad, ng mga followers ni Jesus, na hindi magiging madali para sa kanila. Na kung hindi sila i-empower ng Holy Spirit, they will not make it. Liting ko, they will not make it, but they made it. Why? Because they were filled by the Holy Spirit. And they preached the word with boldness. Yung kasi yung purpose nila Yun kasi ang purpose natin. To preach the word of salvation to others. We need to preach the word. Our God is omniscient. He is an all-knowing God. He knows everything. The past, the present, and the future. Alam niya kung anong nangyari sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Alam niya kung ano yung ating pinagdaanan. Alam niya kung ano yung ating pinagdadaanan. Alam niya kung ano yung ating pagdadaanan. Pero in all of those things, God is with us. God is with us. The Lord knew ahead of time
that the disciples will not have an easy journey in life. Parang tayo lang. Hindi madaling mabuhay, lalo na sa panahon ngayon. Why? Because of the enemy. May kalaban kasi na gustong yung plano ng Diyos sa ating buhay ay huwag matupad. At meron din kasing mga sitwasyon sa mundong ito na magpapahirap sa mga totoong mananampalataya ni Jesucristo. Tanggapin man natin o hindi, ang buhay pananampalataya ay hindi paghiga sa bed of roses. Pakitaas nga ang kamay nung na-born again ka, wala ka ng pinagdaanang hindi maganda. Wala no? Kasi lahat tayo meron. May mga heartaches dyan. May mga frustrations, disappointments sa pamilya, sa church, sa kapwa mananampalataya. But then, God knew of it before it happened. Alam ng Diyos iyon bago pa yun nangyari. At dahil nga hindi madali, dahil maraming aagaw sa atin mula sa mga bagay na dapat na ginagawa natin, lalo na mula sa kamay ng Panginoon, kinakailangan ng Diyos na ma-build up yung faith nila o yung faith natin. Ang mga alagad, their faith was built up not to escape their situation, but to fulfill their call and their God-given purpose. Yung pananampalataya nila ay na-build up hindi para matakasan ang sitwasyon na kanilang pinalalagyan, kundi para magawa ang pagkakatawag sa kanila ng Diyos at kung ano yung purpose nila, why they live. Ano bang purpose kaya ka buhay ngayon sa mundong to? Ano bang purpose? Bakit ka nandyan sa pamilyang yan? Ano ba ang purpose? Bakit ka nandito sa church na to? Ano ba ang purpose? Bakit nasa Cavite City ka? Ano bang purpose? Bakit nasa Pilipinas ka? Ano bang purpose? Bakit nasa mundo ka? Ano ba ang God-given purpose mo? Yung mga unang mananampalataya, they know their call. And they know their God-given purpose. Alam na alam nila kung sino sila at kung ano yung dapat na kanilang ginagawa. At alam din nila kung ano ang dapat gawin. They know what needs to be done. Ikaw, alam mo ba yung dapat gawin? Alam nyo, itong pandemic na to, ginawa ang maraming tao na tamad. Hello. Umasa sa ayuda. Totoo, hindi. May tama ka. Ginawa ang mga taong unproductive. Totoo, hindi. Tama na naman. Gustong-gusto, pero hindi magawa. Bakit? Nilimitahan eh. At alam nyo, napakahaba ng oras para magstay sa presence ng Lord, hindi pa rin nagagawa. Bakit? Ang daming umaagaw sa atensyon kahit na walang pinagkakaabalahan. Tama? Hindi. May tama na naman tayo. Alam mo ba yung things that needs to be done kahit nasa pandemic pa? Huwag yung humanap ng kamalian ng iba. Huwag yung makita ang sitwasyon. Ikaw nga, may sitwasyon eh. There are things that needs to be done. Tingnan natin sa Luke, chapter 19, verse 12. Ang context po ng Lucas na ito, itong bahaging ito sa Lucas, ay alam na alam natin at madalas nating banggitin, the parable of the talent.
Diba? The parable of the talent. At na-focus doon sa mga iniwanan nung talent. Pero nalampasan ang isang bagay na yung nag-iwan ng talent may pinilin. Yung talent kasi pera during that time na pwedeng i-invest eh. Ngayon, pwede siyang literal at pwede din siyang symbolism ng gifts at calling, anointing na meron tayo. Tingnan natin sa Luke 19 verse 12 hanggang 13. Sabi nung lalaking mayaman, he said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return to receive him for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Ganda ng word, no? Nung nagpipreach si Pastor Alan noon, nagpipreach siya pero na-receive ko yung word na occupy till I come. Sabi ko, nasa Bible po ba yan, Lord? So, sinerch ko, nasa Bible nga, nasa Luke 19 verse 13 pa lang. And said unto them, occupy till I come. This parable was given to express what was about to happen. Yung parable na yung ginamit ng Panginoong Jesus yung parable na yon para ma-relay, masabi sa mga alagad kung ano yung mangyayari. Dahil katulad ng nobleman na yon, siya din ay aalis to receive a kingdom for himself. Pero, tinatapos doon, and babalik siya, and I will return. Sa parable na yon, hindi lang patungkol dun sa mga servants ang issue. This parable was an instruction of what needs to be done. Yung parable na yon ay isang habilin ng kung ano yung dapat na mangyari o dapat na ginagawa. Ano nga yun? Occupy till I come. Occupy till I come. Bilang servants, they have been mandated by the one they are serving. Huwag kayong umalis dyan sa ginagawa nyo. Pagpatuloy nyo lang kung ano yung dapat nyong gawin. Huwag nyong aalisan yung posisyon na yan. Kasi pag umalis ka dyan, pwedeng mag-squatter dyan eh. Pwedeng may ibang kumuha ng lugar kung saan ka naroroon. Dahil nga mayaman siya, may mga ari-arian siya. Sabi, occupy, bantayan nyo, manirahan kayo dyan. Kasi babalik ako, occupy till I come. Huwag niyong iwanan. Kasi pagbalik ko, baka wala, hindi na yan akin. Nakaintindihan po tayo? Occupy till I come. The servants was instructed by the nobleman. Occupy till I come. Sa pag-alis ng master, hindi sila sinabihan, pwede na kayong magbakasyon kasi wala naman ako. Pwede nang relax-relax ang buhay nyo kasi wala naman akong pagsisilbihan nyo. But then, the nobleman told them, occupy till I come. Yung instruction na yon sa parable, it is also being given to us. Ibinibigay din sa atin ng Lord. Occupy till Jesus comes. Sabi ng Lord, occupy till I come. No matter what we are facing right now, we need to endure to the end, up to the end. Ano man ang pinagdadaanan natin, kinakailangan tayong manatili hanggang wakas. Kahit ano pa ang mangyari sa atin, we need to endure up to the end. Maraming pwedeng gawin para alisin tayo dun sa posisyon na dapat tinatayuan at nilalakaran natin. Pero God has instructed us through His Word,
Occupy till I come. Baka kasi pag alis natin, pagbalik niya, wala tayo. Di na niya tayo hahanapin eh. Kasi doon niya tayo iniwan, doon niya tayo babalikan. Doon niya tayo binilinan, doon niya tayo gustong maratnan. No matter what we are facing right now, ano man ang hinaharap natin, huwag yung mga bagay na yon ang mag-alis sa'yo sa kung sino dapat ikaw sa harapan ng Lord. Huwag yun ang maging dahilan para agawin ka sa pagkakatawag mo sa Panginoon. Kamag-anak mo man yan, pamilya mo man yan, o sino pa man. Yun yung mahirap no? Kapag kapamilya na ang involved, ang hirap na eh. You want to please everybody, pero na-please mo nga na wala ka naman sa posisyon na dapat na tinatayuan mo at nilalakaran mo para sa Ginoo, para sa Diyos na buhay. Occupy till I come, says the Lord. Do not let the present trouble of this world bog you down. Sabi nga ng Word of God, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also on me. In my Father's house, there are many mansions. I will go there and prepare a place for you. If it is not so, I would not have told you. Kung hindi totoo yun, hindi ko sasabihin, hindi ko yun ipapangako sa iyo. Huwag kang magulumihanan. Magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Sa bahay ng aking Ama, maraming lugar doon, pupunta ako at maghahanda ako ng para sa iyo. Specifically para sa iyo. Alam nyo, that word gave the New Testament believers the strength to face hardship in their walk with the Lord. Dahil alam nila ang buhay nila hindi hanggang dito lang. Meron silang pupuntahan. Kung dito may iyakan, doon joy in the Holy Ghost. Kung dito may sakit, doon complete healing. Resurrected body na galing sa Panginoong Yesus. Kung dito may pinagdadaan, doon malaya na i-enjoy na lamang na sumambat magpuri sa Diyos na buhay. Alam nila na hindi sila para dito. Alam nila, meron silang destiny, meron silang pupuntahan. Alam nyo, marami sa atin nag-iimpok ng mga bagay sa mundong to, dito. Iiwan na din naman natin lahat yan eh. Kung yan ay kasama para ma-fulfill mo yung call at destiny mo kay Lord, okay lang. Pero kung hindi at yan ang humihila sa iyo pababa, mag-isip-isip ka na, dear. Baka, dear, yan ang maglalayo sa iyo kay Lord. Mag-isip-isip na tayo. Bakit? We are in this world, but we are not for this world. Tayo ay nasa mundong ito, pero hindi tayo hanggang dito lang sa mundong ito. There is a mansion waiting for each one of us. No matter what we are facing right now, we need to endure up to the end. The Lord promised us that He will be with us until the end of the times. Sabi nga ng Lord, diba, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Kahit meron tayong mga pinagdadaanan, God promised, I will be with you. Kasama mo ko. Iwan ka naman ng mga tao sa paligid mo. Kasama mo ko. Biguin ka man ng mga tao sa paligid mo. Ako, hindi kita bibiguin. Yung mga pangako man, mabali. Yung pangako ko, tutuparin at tutuparin ko sa iyo. Kasama ba talaga ako sa call ng Lord? Alam niyo, lagi kong nire-remind sa sarili ko eh. Kasi, I look at others better than me. Na kung merong mang gagawa ng isang bahay, mas tinitingnan ko, mas qualified yun, Lord. Mas mahal ka nun eh, kaysa sa pagmamahal ko sa iyo. Lord, mas qualified yun. Mas maraming na-sacrifice yun, Lord, kaysa sa akin eh. Pero alam niyo, laging binabalik sa akin ng Lord,
God did not call the qualified. He qualifies those whom He called. Sa call at sa purpose ng Lord na ipinagkatiwala sa atin, do not look doon sa kakayanan natin. Look sa kung ano ang pwedeng gawin ng Lord sa atin at sa pamamagitan natin. Malay nyo, mula dito sa mga nandito at doon sa mga nanonood, i-anoint ka ng Lord para bumuhay ng mga patay, para maligtas lamang ang marami. Malay nyo, mula sa mga kabatang ito na nasa harapan, isa dyan ang gamitin ng Lord para ang lumpo makalakad, ang bulag makakita, ang pipi makapagsalita. God is no respecter of person because God looks at the heart and not on the outside appearance. He did not call those who are qualified. He qualifies those whom He called. At sabihin mo nga sa katabi mo, qualified ka. Hindi dahil magaling ka. Qualified ka kasi God has chosen you. Pinili ka kasi ng Lord. Sabi ng Word of God, God did not choose the wise. God did not choose the strong. Ang pinili ng Diyos ay yung mga mahihina para ipahiya yung mga nag-aakalang malakas sila. Ang pinili ng Diyos ay yung mga mangmang para ipahiya yung mga nag-aakalang magaling o matalino sila. Nang sa gayon ang lahat ng kapurihan at paghanga sa Diyos lamang tanging maibigay. You are qualified not because of who you are, but because who you have in your life. Qualified ka sa call mo at sa purpose na binigay sa iyo ng Lord dahil sa si Jesus na nasa sa iyo. Kaya dapat ding gawin mo to occupy till Jesus comes back for you. We are a people of destiny. We are a people of purpose. Sabihin mo nga sa katabi mo, may destiny ka, may purpose ka. May destiny ka, may purpose ka. We are a people of destiny, may paroroonan ka. Hindi ka lang hanggang dyan sa kalagayan yan. Meron kang patutunguhan, may purpose ka. God-given purpose. At dahil may purpose ka, God has set in His heart yung plano niya para sa iyo magyari at mag-come to pass. Kaya lang, with your participation. Dapat may bahagi ka. Gusto ng Diyos, dapat gustuhin mo din. Katulad ng mga New Testament believers, pwede naman silang umatras na lang at i-deny nila ang pagiging follower nila ni Jesus. Kasi they were threatened to be jailed, they were threatened to be killed. At yung pagpatay na yon, hindi ba sa pagpatay, pinahirapan muna ng bonggang-bongga bago patayin. They will be persecuted. Pwede naman silang umatras, pero they did not do it. Hindi nila ginawa. At hindi din nila hiningi na alisin sila ng Diyos mula sa kanilang kalagayan. Sa halip, hiningi nila sa Diyos, give us boldness to preach the word with signs and wonders. Bigyan mo kami ng tapang na harapin itong kalagayan na ito at maipangaral ang kaligtasan. Parang sinasabing ganito, Lord, hindi ko hinihingi sa iyong alisin mo ako sa sitwasyon na to, pero bigyan mo ko ng tapang na harapin to. Nang sa gayon, maluwalhati ka sa buhay ko nang dahil sa sitwasyon na ito. Mga kapatid, we are in the hard times. Sa 2020, daming nangyari at ang daming hindi nangyari na dapat nangyayari. Ano kayang harapin natin sa 2020 man? May mga propetang nagsabi,
unpredictable. Mga bagay na hindi mo inaasahan mangyayari. Pwedeng good things, pwedeng bad things. Na? Pero isa lang assurance natin, God is with us. Let not your heart be troubled. Trust in God. Trust also in the Lord Jesus Christ. Kasi yung victory na meron ka, galing lamang sa Kanya. Galing lamang sa abiding relationship mo with Jesus Himself. Hindi mo kakayanin ang kalagayan ng mundong ito kung hiwalay ka kay Kristo. Kaya lang tayo umabot ng December 2020, matatapos na nga sa loob ng ilang araw, ay dahil sa kasama natin ang Panginoong Jesus. Hindi naging madali, pero napagtagumpayan natin. Ang 2021, pwede natin itong harapin ng may pag-asa. Lord, kung paano sinamahan mo ko sa 2020, alam ko hindi mo ko iiwanan sa 2021. Kung paano nagtagumpay ako sa 2020, kahit hindi madali, alam ko, ang katagumpayan ko sa 2021 ay ikaw. Mga kapatid, tayo tayong lahat. The New Testament believers prayed not for them to be removed from their persecution or their hardship in life. They prayed for boldness in their faith in the Lord. Nag-pray sila, Lord, bigyan mo kami ng tapang na harapin ang mga sitwasyon na to. Kahit buhay pa namin ang kapalit, bigyan mo kami ng tapang magawa namin kung anong pinapagawa mo sa amin. This time, let us go to our God. Dun sa throne room, yung nakakaranas na ng bed chamber experience, hindi lang throne room, punta ka sa bed chamber. Ito yung oras na as we worship, let us go near to our God. Yung mas malapit kaysa dati. Kasi, katulad ang sabi ko kanina, itong pandemic na to, ginawa tayong tamat kahit na yung pagpunta sa presence ng Lord. Hindi na natin na-enjoy. Praise the Lord para dun sa they are striving hard to get nearer to the Lord. But for those who are not, may chance pa nag-iimbita ang Lord, anak, di ka dito. Usap tayo. Enjoy mo ko. The presence of God will make a difference. Kanina nung nasa likod during worship, Lord, wala pong bababa sa lugar na to na hindi na-unload ng dapat i-unload sa buhay nila. Wala pong bababa sa lugar na ito nang hindi ka naranasan. Sayang naman. We are not in a religion na ritual lang ang lagi nating pagpunta dito o laging panonood ng live. Sayang naman kung nagbigay tayo ng oras tapos wala naman pala epekto sa buhay natin. God is here. Buhay siya. Nandito siya. Yung pagka-enjoy natin sa Kanya, nakabase ito sa bahagi natin. Gusto niya, pero ikaw gusto mo ba? As we worship God, give Him what is due to Him. Kung doon sa mga nakaraang buwas, pumalpak ka, praise the Lord for this day. May bagong araw para sa iyo. Kung sa mga nakaraang buwan, medyo sumablay-sablay ka, praise the Lord for this day. Kasi nandito ka ngayon. Narinig mo ang mensahe niya. Narinig mo ang laman ng puso niya. At ito ang magdadala sa iyo, papalapit sa Kanya. Hallelujah, O God. Jesus, we love you. As we worship the Lord, focus your heart, focus your eyes unto Him. Huwag ka munang tumingin sa katabi mo. Walang pakialaman.
ikaw at si Lord. Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin sa Kanya. I-enjoy mo yung presence niya. Thank you, Jesus.
Your joy is our strength, O God. The joy of the Lord is our strength, O Lord, during this time, O God. And Father, fill now your people with the joy of the Lord, that laughter in spite of every situation that they are in. Let us rejoice, O God, in the knowledge that you are with us, that you are God, you are God, you are God, you are God, you are our God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We enjoy in your presence, oh God. We rejoice in your presence, Lord. Sing of your goodness. I will sing of your grace. I will sing of your holiness. Melodies of praise. I will sing of your goodness. I will sing of your love. I will sing of your tenderness. Tell the wonder, Lord. I will sing of your goodness. I will sing of your grace. I will sing of your holiness. In melodies, Lord, you are good, and I will sing. Mercy endures, it's everlasting. Lord, you are good, and I will sing a song of worship. Lord, you are worthy to receive dominion and power, honor and majesty. Lord, you are good, and I will sing your great love. Your great love, Lord. You are good. You Let us continue to rejoice in God's presence. Tol Alan, let us just enjoy the presence of God. He is here. There's laughter in the Spirit. There's joy overflowing. The joy of the Lord is our strength. Rejoice, rejoice, rejoice in Him. Lord, you are good, and I will sing. Your mercy endures, it's
Thank you, Jesus. We praise you, Father. And the word of the Lord in 2 Timothy 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and sound mind. Thank you, Lord Jesus, for your word today. Hindi kami dapat matakot, Lord, but we need to have courage to stand in face of fear, oh God, because you are our God. You are here with us. You are Emmanuel. God is with us. Whatever situation that we may face, you are here, Jesus. You are here. You are the source of our power. And you've given us a spirit of love. Yes, the spirit of courage. The spirit of sound mind. Jesus, you are here with us. You are Emmanuel. And you said in your word that you will never leave us nor forsake us. Lord, we are here to worship you in the spirit and in truth. And we lift your name on high. Let the name of Jesus be higher right now in Jesus' name. Let your name be exalted upon our lives, in our midst today, Lord. You are worthy to be praised, O God. You are worthy to be praised. And thank you, Lord God. Thank you, Jesus, for your message, O God. For the end-time message, O Lord, that we hear today, O God. We bless you, Father God. We bless your name, O Lord. Hallelujah. Let us lift up the name of Jesus. Come on, church, let us lift up the name of Jesus. Not the spirit of fear, but the name of Jesus. Let us lift up the name of Jesus. Be higher and higher and higher and higher and higher and higher. Jesus is here. Jesus is Lord. Hallelujah. Over 2020 and over 2021, Jesus is higher. His name will be lifted up, and no other name but the name of Jesus. Let the name of Jesus be higher, 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 and higher. Hallelujah, Lord God. We thank you, Father, for your salvation. Thank you, Lord. And right now, hallelujah, I can see the spirit of healing. The Lord will release from His throne the spirit of healing right now. The spirit of healing in Jesus' name. Thank you, Father, because in His name there is healing. There is deliverance. Yes, there is victory. There is new life and new season and the new anointing of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Impart to us right now and empower us with your power, with your love, Lord God, with your courage and with a sound of mind. Thank you, Father. Lord, thank you. You said your word that occupy. We need to occupy till you come. We need to occupy till you come. And thank you, Father in heaven. Thank you, Lord Jesus. Make us strong and give us boldness to preach your gospel. Give us boldness, Lord God, to share the good news to the lost world. We thank you, Father, and we claim it right now and receive the anointing of the Holy Spirit right now. Thank you, the anointing of life. The anointing of life. Hallelujah. Receive the anointing of life in Jesus' name. We thank you, Father God. We bring back to all the praises and glory. We are worthy to be praised. You are Jesus. You are Jesus. You are Jesus Christ. Hallelujah. Be glorified, Lord God, and we bring back to all the praises, all the glory, all the honor, all the worship, the highest worship for the name of Jesus Christ. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Forever, forever, forever. Hallelujah. We glorify you, Lord. Lord, kulang ang oras. Kulang lakas namin, Panginoon, para bigyan ka ng mataas na pagsamba at pagpupuri.
Pero salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat Ikaw ang aming strength, Lord God. And your joy, and the joy of the Lord is our strength. We thank you, Lord, natanggap namin ang approval mo sa aming mga buhay, O God. We thank you, Father God, that we can please you, Father, in our lives, Lord. We thank you, Lord. We bring back to all the praises and glory. To God be the glory forever and ever. Hallelujah! Thank you, Lord.